So, this section will limit to those that are pin-connected. So, pag pin-connected, di ba, meron lang siyang vertical and horizontal. Tapos, 0 yung moment, no? Two types of pin-connected structure will be covered here. Yung pin-connected trusses and pin-connected frame. So, una muna tayo sa pin-connected trusses. In the actual structure, the joint may be welded, riveted, or bolted in a gusset plate. So, makakita kayo niyang truss, no, sa mga bubong, no? May weld, may bolts, no? And then, ayan. However, as long as the center line of the member coincide at the joint, the assumption is pin joint may be used, no? So, dito, kung di ako nagkakamali, gumawa naman kayo ng truss. Naalala niyo yun kay Sir Emil, yung gawa kayo ng bridge. So, ang paggawa po ng truss, dapat nagko-compose siya ng triangular shape, no? Matibay yan kapag triangular shape, yung mga members nyo, no? Huwag kayong gagamit ng quadrilateral, no? Huwag kayong gagawa ng may square. Sobrang, siya, unstable na siya nun. Kasi walang magre-resist ng lateral forces nyo doon, no? So, ayan. Makikita nyo yan. An ideal truss is a structure which is composed completely by an axial member that is assumed to be weightless. No? So, nineglect na natin yung weight ng mga truss. So, bakit? Kasi mas mabigat yung binubuhat niya compared dun sa member niya. No? Kaya nineglect na natin. And then, ayan, members are connected by pin joints forming triangular substructures. Ayan, triangular. So, siguro para mas masanay kayo niyan, install kayo ng mga apps sa cellphone. No? Ano i-install natin? Sir, ano i-install namin? Yung mga, alam niyo yung mga gagawa ng bridge. Gamit yung truss, yung triangle, tapos dadaan yung sasakyan. Kung mag-fail ba siya or hindi. No? Sino yan? Ayan. So, main structure with external loads applied. So, sir, paano namin malalaman kung stable ba siya or statically determinate yung truss natin? So, meron tayo ditong formula. So, assume ko na lang na ito ay pin connected and then this is roller support. So, sir, paano namin malalaman? Tatandaan ba namin? Kakabisaduhin ba namin lahat ng truss? Para masabi nating safe yan? Hindi. Pwede nyo na lang siyang magbilang kayo, no? Ang bibilangin nyo is yung I, yung degree of indeterminacy. Na may formula na M plus R minus 2J, where M is the number of members, R is the number of the external reaction, and then J is the number of joints. Sir, paano malalaman yung joints? Yung joints is yung connection ng mga member, no? And then yung member is from joint to joint. So, sir, paano to? I-check namin. So, this is hinge. Ilan yung reaction sa hinge? Dalawa. So, I is equal to M. Ilan yung member? O, bibilangin nyo. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, ilan yung member? 29. Ilan yung reaction? 3. Minus ilan yung joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ilan yung I? 0. So, kapag ang nakuha mong I is equal to 0, this is statically determinate. So, ano ibig sabihin ng statically determinate? So, statically determinate is masasolve nyo yung external reaction. No? Masasolve ang external reaction using the 3 equations of equilibrium. No? Yung summation ng moment, forces vertical, forces horizontal. Then, masasolve na natin bawat members. And then, if I is less than 0, sir, paano pag nag-negative? So, that is unstable. So, ibig sabihin, kulang yung reaction or kulang yung member.
no? Para maging stable siya. If I is greater than 0, sir, paano pag mas mataas naman sa 0? So, that is indeterminate, no? Indeterminate structures. So, ano naman yung indeterminate? So, kapag nakita ka ng indeterminate structure, ibig sabihin, hindi mo siya masasolve using the 3 equations of equilibrium alone. So, kailangan ng isa pang equation or kung ilang degree yan. Kunyari, first degree. So, ibig sabihin, kailangan pa ng isang condition or equations para masolve, no? Pero, sa trust naman, madalang naman nagkaka-indeterminate, no? Tapos, may alam naman na tayong condition dito. So, ayan. Kung i-check nyo lahat tong trust na yan, this is the Pratt Trust, Howe Trust, Warren Trust, K Trust, Baltimore Trust, taray, no? Siyempre, pagka lalaban kayo ng bridge building, huwag naman yung ganito kahirap na yan, no? Siguro, ang pinakamadali yung Warren Trust, no? O kaya si Kuya Will Trust. So, ako, nung nag-bridge building ako, ganito yung design ng trust ko lang. Para madali lang siyang i-weld. Ganito lang yung trust ko nun, eh. Ayan. Ayan, ganyan lang yung trust ko nun. Para madaling talian. Tali kasi gamit namin nun. Tapos, ang pinakamaganda pala doon, para konti lang nag-overlap, ganito dapat yung ginawa nyong truss. Para konti lang yung itatali nyo. Ayan, tas tali mo sa gitna. Ayan. Ayan, parang pa ganyan. Sa dali daw siya. Para konti lang yung member. So, ayan. So, in real trusses, of course, the members have weight. But it is often much less than the applied load and many be neglected with little error. So, yun nga, mas malaki yung binubuhat natin na load compared dun sa weight ng truss. Sometimes, ayan. Ayan, ito naman, kapag kinonsider yung weight ng truss, so, the weight of truss may be included by dividing the weight in half and allowing half the weight act at each member. So, ano ibig sabihin nun? So, parang ganito. Kunwari, ito, yung may mast yan, di ba? Tapos, ibig sabihin, yung reaction nito, dito mo siya i-act. Mahatiin mo lang siya ng dalawa. No? Kunyari, ito, may isa dito, yung kalahati nito dito. Tapos, yung kalahati nito dito. Ayan, madadagdagan. Pero madalang naman yan na may weightless, no? Ay, sorry, na may weight yung beam. Ay, yung truss. So, dito we have 2 methods. Una, yung method of joints. And then, yung method of section. So, the method of joints, ito yung una natin. So, ang ginagawa natin sa method of joints ay nagsasummation lang tayo ng forces horizontal, forces vertical, or summation ng forces along X and then forces along Y. Kasi kapag joint, concurrent yung mga force, di ba? Pag concurrent force system, di ba? Kunyari, pipili ka dito sa joint na yan, magpo-forces horizontal ka lang and forces vertical. Kasi nga, di ba, ang sabi natin sa joint, 0 yung moment. Kasi nga, pin connected. So, ayan. This means that to solve completely for the forces acting on the joint, ayan, we must select a joint. Ayan, no? Dapat, ang pagpili ng joint, no? Tandaan, ang pagpili ng joint is no more than 2 unknowns forces. So, kapag mamimili kayo ng joint, hanap kayo agad ng member na dalawa lang yung nakakonect. Hanap kayo ng joint na dalawa lang yung member na nakakonect. Kasi ibig sabihin, dalawa yung unknown. Yung dalawang member lang na yon. Ayan. We can assume any unknown member to be either tension or compression. Pero dito, sa discussion natin, for discussion purposes and sa klasiko, lahat na lang nang i-assume natin na member ay tension. So, bakit, sir, tension yung... Aray, sakit ulo ko. Bakit tension na lang? Kasi kapag nag-positive yon, ibig sabihin, tension. Tama yung assumption natin. Pero pag nag-negative, compression.
So, sa akin, no, sa akin lang naman. Baka sa iba kasi gusto nila yung tinatama yung sign. So, sa akin, kapag positive tension, and kapag negative nakuha nyo, sure ako doon na compression yon. So, kahit hindi nyo naisulat na compression, basta may nakalagay na negative, alam ko na yon, no? Kasi nga yun yung ginagamit natin sa klase. If negative value is obtained, this means that the force opposite action that is assumed, that of the assumed direction. Once the force in one joint are determined, their effects on adjacent joints are known. Then, continue solving lang, no, on successive joints until all members have been found. So, dito, napakahalaga ng reaction. No, di ba nga? Yung equilibrium part natin, puro reaction lang. Natapos na namin talaga. Dito na kami, Baka sa Tuesday dito na kami. Tapos, dito na. Abot naman nga. Matatapos. Okay. So, paano ba tong Sir method of joints? So, kapag method of joints, so, determine the force in each member. So, first, free body diagram. So, ano yung mga reaction natin na alam? Nandito si, roller, di ba? So, we have RA. And then, CC, this is a pin. So, CX and CY. Nasundan? Paano natin isa-solve yung reaction? Summation ng moment at saan magandang mag-moment? Sa konti ang tao. Hindi, joke. Sa letter C. No? Sabi ko, di ba, sa tayo mag-moment lagi sa hinge? So, equal to 0. Taking clockwise, positive. So, we have RA. Ano moment arm ni RA? 6. Minus 400. Ano yung moment arm ni 400? 3. Minus 600 times 4 equals to 0. Magkano si RA? Class, no? Again, puro 5 yung makukuha yung consideration kapag hindi nyo na-solve yung reaction, no? Pagkano po? 8,000? 3,000? Na-divide mo na 6, no? Hindi. So, the answer is 600 Newton. So, we have 600. And then, using summation na lang ng forces horizontal is equal to 0. Mali pala yung assumption ko na CX. So, dito ko na lang dalhin si CX. So, bakit ko pinapunta sa left si CX? Kasi, syempre, ang kukontra niya yung horizontal force. So, summation of forces horizontal. So, we have 600 minus CX. So, magkano yung CX? Using summation ng forces vertical, summation ng forces vertical is equal to 0, upward positive. So, we have 600 minus 400 plus CY. So, equals to 0. Therefore, CY is equal to negative 200. So, ibig sabihin, mali yung direction. So, tatama nyo lang, no? So, magiging downward na si CY. Pero, kung ayaw nyo naman napalitan ng direction yung mga drawing nyo, gamitin yung value is negative. Ay, joke. 300 lang pala to. 600 ba to? Okay. Nasundan, pag-solve ng reaction. Minsan pinapahanap lang yung reaction dyan. So, kapag mali pa kayo sa reaction, I do not know lang talaga, no? So, ngayon, paano gagawin natin? So, di ba ang sabi natin, mamimili tayo ng joint na dalawa lang yung connected. Anong member yung gusto nyo? Anong joint rather?
O, anong joint? A, B, C, D. O, pagka B, ilang member na connect? 1, 2, 3. Di ba ang sabi natin, dalawang member lang? Anong member? A. O kaya, C. O, punta tayo sa A muna. At joint A. So, ano yung mga nag-act kay joint A? So, di ba meron yung member dito? Tapos may member din dito. Tapos may reaction tayo na 600 Newton. Tapos, di ba ang sabi ko sa inyo, mas maganda kapag ang inassume nyo ay puro tension. So, paano masasabing tension? Kapag hinihila niya yung member. So, ibig sabihin yung joint, hinihila niya yung joint. So, yun yung tension. So, away to the joint. So, ito anong member ito? That is AB. And then, ito ay AD. Ano yung slope ni AB? Class, ano yung slope ni AB? 3 horizontal, 4 vertical. So, we have 3, 4, 5 triangle. So, ayan. Diba, mas madali na yun. Kamukha natin ng mga tension natin. So, summation tayo ng forces vertical or along Y equals to 0. Assuming upward, positive. So, ano ang value ng mga forces vertical? 600 plus AB. Ano yung vertical component ni AB? Di ba mas dumali? Konti na lang. So, magkano si AB? That is negative. So, ibig sabihin, compression yan. Ano? Next, using summation ng forces, horizontal is equal to 0 to the right. Positive. Ano yung mga forces to the right? Si AD plus AB. Ano horizontal component ni AB? 3/5 equals to 0. So, substitute natin si AB. Sir, anong gagamitin na value ni AB? Negative 750, no? Kasi tinama natin yung, hindi natin tinama yung direction. So, magkano si AD? 400. So, dito, kapag negative yan, pwede nyo na i-box yan. No? Okay na yan. Ako, tanggap ko na ano to, na negative to. Compression na yan. Understood na. No? Pero kung tinama nyo tong sign na to, kinompression nyo, kasi nga, di ba ang sabi natin, kapag yung force ay kinocompress to the to the joint, no? This is incompression. O, kapag nagsasolve kayo, ay highlights nyo na yung mga may value kayo. Diba, ito may AB ka na, tas may AD. Saan ka naman magjo-join? Joint C. No, pwede sa joint C kasi dalawa lang na may unknowns. At joint C. So, sa joint C, again, i-assume natin na tension, no? So, ito si member CD. Tapos, nandito si member BC. Tapos, meron tayo dito downward force na CY na value 200. And then, to the left na CX na 600. No? Ayan, dinrawing lang natin kung ano yung mga nag-act. Nakita? So, downward na CY. So, parang ano to, equilibrium nyo kay Sir Emil. So, using summation tayo ng forces horizontal or along X
equals to 0, to the right positive. Meron ba to the right? Wala. So, negative BC minus 600 equals to 0. Magkano si BC? Negative 600 Newton. So, again, compression yan. Next, using summation ng forces along y is equal to 0, upward positive. So, ano yung mga forces upward? Wala. So, we have negative CD minus 200 equals to 0. So, magkano si CD? Negative 200 Newton. Okay, ibig sabihin, compression yan. So, ano na yung mga na-solve natin? Ito. So, isa na lang. Si point D and si BD na lang. Anong joint yung gusto nyong gamitin? B or D? Di ba dito, ito kailangan natin? Sa D na lang, no? So, at joint D, ay may nagtanong nito last time, Sir, dito ako sa joint A. Hindi ko ba isasama to, si 600? Kasi sasama naman. Kasi kapantay naman yan, no? Hindi. No, titignan nyo lagi. Isasama nyo lang yung external force at reaction kung nasang joint siya. No? Ano din lang siya, no? Sa D lang siya. Baka may magtanong din, no? Na, Sir, ano din may 600, kapantay naman niya. Hindi ba kasama yon? Hindi. No? Ngayon, punta tayo sa joint D. So, sa joint D, ano yung mga member na nakakonect? So, may 600 tayo na to the right. Tapos, tension na CD. Tapos, nandito si tension din, no? Anong member yon? BD. And, nandito horizontal si AD. Tama? Ano yung slope ni BD? Ito, ano yung slope nito? 3 horizontal, 4 vertical. So, sulat nyo lang, 3 horizontal, 4 vertical, 5 hypotenuse. Ano ang value ng CD natin? Negative 200. Ano ang value ng AD? 450. So, anong gagamitin nyo dito? Sir, summation tayo ng forces along Y equals to 0, upward positive. So, ano yung mga forces upward? Si CD, which is negative 200, plus BD, ano yung vertical component niya? 4 over 5 equals to 0. So, magkano si BD? $1,000 divided by 4, positive. So, ibig sabihin, positive, tama yung assumption natin. Sir, paano natin malalaman kung tama? Siyempre, di ba sabi nga natin, dapat equilibrium. So, gamit tayo ng summation ng forces along X. Equals to 0 to the right positive. So, ano yung mga forces to the right? 600 minus 450 minus BD. Ano yung moment arm ni component niya? 3 over 5. So, magkano to? Si BD? Dapat 250 din. Wow, nagdiderive. Nag-i-integrate na siya. So, ngayon, kapag, Sir, paano to? Baka, kasi minsan ganito yung binibigay na, Ilan ba yung member? 5, no?
Ayan, minsan kasi ganito guys yung ano ha, nakalagay siya. So, kunwari, nakalagay dito, member. Tapos, magnitude. Tapos, nakalagay dito, T or C, no? So, una, member AB, BC, CD, AD, BD. So, kapag itatabulate nyo siya, ano ang value ni AB? Negative 750. Pero, di ba, sabi nga natin kapag negative, so lalagay mo lang 750 Newton, tapos lalagay nyo dito, compression. No? Pero wag ilalagay dito na negative 750 tapos compression, no? So, then next, AC, BC, that's negative 600, so 600 Newton, compression. CD, 200 Newton, compression. AD, 450 tension kasi positive, and then 250 kasi ngayon assume natin na tension yung force natin, yung axial force. Kapag nakarinig kayo ng axial force, yun yung force na perpendicular sa cross-sectional area, no? Pag sinabing axial force, dagdag lang natin. So, axial force. So, si axial force is, for example, ito yung column nyo, no? Assume nyo naka 3D. Ayan. Yung force, ito yung force P, perpendicular siya sa cross-sectional area. Yan yung axial force. Kapag naman yung force mo ay nakaparallel sa area, ang tawag naman dito ay shear force. Ayan. Sige, okay na. Ilan na lang ba ito?